Happy gising na usab mga higalag mga kaigsunan. Welcome kita sa ato ang The Sermon 2025. Padayon kita sa episode 18. Ato ang pamalandungan karon nga title, God's 3 Requirements of Man. Ato ang critics sa Micah chapter 6 verse 8 to 9. Nagkanayon, gipakita na niya kanimo tao kung unsa ang maayo ug unsa ba ang kikinahanglan ni Jehova kanimo, kundi ang pagbuhat sa minatarong ug ang paghigugma sa kalulot. Ug ang paglakaw nga mapainubsanon uban sa imong Diyos. Ang tingog ni Jehova nakatuaw siyudad, ug ang tao sa kaalam makakita sa imong ngalan. Mati ka mo sa songkod og kaniya nga magatudlo ni ana. Sumo ka na nga to ang critics nga to ang pamalandungan. Magampo na kita sa ato ang pagsugod. Amhan nga langit nun, nagadaig ug nagapasalamat kami kanimo na yung matak na na makapadayon kami sa pagbabalantong sa The Sermon 2025 ng episode nga 18. Amo ang pamalandungan amhan ang title nga God's 3 Requirements of Man. Una sa tanan, pasaylo kami sa masalanay mo sa pulong sagutok sa unhuna. O nag-ampo kami nga ikaw maghatag na inig katinawan, kalandagan, ang mga pagsaysay, mga pagpahayag aduna kini kagahom kikan kanimo amahan ang palang espiritu sa magalihok nili aron mahimo kini nga kadasi kalikon ka namang tanan ng imuhang mensahe. O nagalaom kami nga ikaw kayong makatupag sa pagkapos sa pangalan sa ng personal lawas. Amen. Boy na pala kita sa ato ang teksto nga ato ang kipasa dito sa English, no? He hath showed thee, O man, what is good, and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy. Mao din na to ang ito sa itong lesson sa una, no? And to walk humbly with God. O manang tulo, no? The Bible is singular in stating great truth in a few simple words. We think of the golden rule. Ang golden rule sa Matthew 7:12. Tungod nini buhati ang mga tao sa bisan unsay buot ninyo nga ilang pagabuhaton kananyo. Kay mao kini ang kasuguan og ang mga propeta. Sa manang kitudlo sa Ginoo, no?
golden rule, pero sa good naman siya dapat makuha ang golden rule, no? Kaya naman siya pagka kana humble, mapainabsanon, no? Kung mo ang golden rule, no? The wise man state in a few words the Bible concept of true morality. Mabasa diri sa Ezekiel 12 verse 13 o verse 14. Og nagkanayon, og labot pa anak ko nga lalaki, magpatampag ka sa pagbuhat og daghan nga mga pasahon, walay katapusan, og ang hilabihan nga pagtuon makapapudlay sa uno. Kini mao ang katapusan sa butang. At tala nadungog na kahadluki ang Diyos og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Mao kana ang tibuok nga katungdanan sa tao, no? Di ba na may tibuok nga pagkamatarong ang bautismo, no? Pero na day tibuok nga katungdanan sa tao, no? Ang kahadluki ang Diyos og bantay ang iyang sugo. Suduha, no? Ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ama maurag yapon to sa kuano. Ang love the Lord thy God og love thy neighbor as yourself, no? Dili pa na sa Ezekiel po, no? Ang tibok nga katungdanan sa tao. Nakahadlukan ang Diyos o pantayan ang iyang mga sugo. Our text gave in a few verses heaven's understanding of the very heart of all morality. Unarang love the Lord thy God. Sa Matthew 22:37 o 40. Ang sismingan kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Diyos. Sa tibok mong kasing-kasing o sa tibok mong kalag o sa tibok mong salabutan, mao ka na ang dakog unang sugo o ang ikaduha sulo sa mara nga mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon nining duha ka mga sugo nagasukad ang tibok nga kasuguan ug ang mga propeta. Sumana ang ato ang the Great Commandments, no? The summation of the Gospel of Jesus Christ as stated in John 3:16 o John 3:16 ang
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him or believeth in Him should not perish but have everlasting life. Micah to express the total requirements of man's duty to God and to his fellow men. Ang pag-express ni Micah no, dito sa mapunto. God's three requirements of man o narayahang paghimay-himay. Ang una, to do justly. Kabuhat og minatarong no. These basic requirements of man is found in the Ten Commandments. O kanang justly mabasa ko sa Ten Commandments. Mauna pagsunod na din na sa Ten Commandments kung may kag justly. Sunana diha ang Ten Commandments no sa minatarong justly. Og ang Ten Commandments mabasa sa Exodus 20 verse 3 og 17. Og mao kini ang saysay. Dili ka magbaton og lain nga mga Diyos sa atubangan ko. Dili magbaton no, gamitan na diha ang mga kanang ato ang mga tudlo no, or sa mga finger para mag-ihap na punta na ining Ten Commandments. Ang una, dili ka magbaton og lain nga mga Diyos sa atubangan ko, og sumpay alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang nga atua sa itaas sa langit kon dinhis ilalom sa yuta, kon anas tubig sa ilalom sa yuta. O kuan kibali na no, ang Ginoo ka nakibali siya title nga una, tapos na pa siya description no sa ihang paghatag sa kasuguan no, nga walay anyo nga imuhang pagasimbaho no, anyo sa langit o sa yuta sa tubig ilalong pagani no, sa yuta no. Ang ikaduha, dili mayukbo ang imong kagalingon kanila o ang description ni mag-alagad ka kanila kay ako si Jehovah ang imong Diyos, mao ang Diyos nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako o napakita ako sa higugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagbantay sa akong sugo. Iduha naman rin niya nahigugma og nagbantay sa iyang sugo no, ang iyang mahigugmaong kalulot. Gamitan ng makamot para makita ba nga naminaw no, di ba? Ikatulo no, ikatulo kay title na siya og description no. Ikatulo, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehovah nga imong Diyos sa pasipala. Ano nga dili gamiton sa pasipala kana gyang madakin aska or bisig unsa nga paggamit sa iyang ngalan no, nga pasipala no, or ngalan nga kanang kadungganan, may po kang ngalan kadungganan no, so di mo siya pasipalahan ang Ginoo no, nga gani kuan gyud nga hagito nilang Ginoo, gusto ginila nga kanang kung tinuod ka nga Dios pakilata, di ba no, mo nga no? Hagit man na no, dili man na sige hapon mao no, kay ang Ginoo
gamitin ni mangalan sa pagdaig pagpasigurungog, no? So naunsa na inyong mga kumagko diha? Ikaupat, hinamduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini, o ang description: sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan mong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga laki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga laki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluo nga naa sulod sa imong mapultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa ning ini, ug may pahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipalangan ng Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini. Diba na diha sa description nga iyang gipanalanginan, may pahulay, no, o gibalaan. Ibukad na ang ato ang mga kuan diha. Open na ang ato ang mga kamot, no? Nga 5. Kay ani anak kita sa ikalima, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan aron magahataas ang imong maadlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Mao kadto, no, ang kanang ikalima, no, ang tahuron ang imong amahan ug ang imong inahan. Ang description: aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Di ba? Mayroon ba ka nga kanang ang sa tawagan na more birthdays to come, no? More years to come. Pero naagday ni mo tumanon sa ikalima para mo taas ang mga adlaw, no? Nagihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Humana kita sa ikalima, ikaunom. Gamit na po na, hinahinay na po na o close o niya open ang isa ka kumingking kay kaunom, no? Ikaunom, dili ka manapaw. Kumana siyang ikaunom, no? Dili ka manapaw. Ang kuan dili sa dili ka manapaw, no? Kanang wala siya description, di siya mag-description, no? Pero doon ay description nga dugang dito sa kuan bisan kuno sa pagtan-aw, no, nakapanapaw kuno ka, no, ato dapat nga version, no. Pero dili agid sa Ten Commandments wala siya description nga dili ka manapaw, no, dili ka mangawat, wala po siya description nga dili ka mangawat, no. Ambot nga nung ginana po na sa Ginoo, no, nga dito ra mas ibabaw na yung mga description. Ang katong 1 to 5 ba 1 to 5 na description. Pag abot pili sa kuan wala description. Dili ka mangawat, dili ka manapaw, dili ka mangawat, no? Dili ka magsaksi og batok sa imong isig katawo. So diha wala gihapon sa description sa
pag-witness no og bakak. Kay na naman ang corruption diha no kung mag-witness ka og bakak. So atong ikasiyam, gamitan na mga kumingking kay hapit na po na mubukad. Ikasiyam, napay isa ka no kapilo ang kubag ko. Ato ang ikasiyam, dili ka maibog sa balay sa imong isig kataw. Uy, marasig ko ano. Marasig ka ng hansalot ba? No, ang ikasiyam kay nakapilo ang kuan. Nakapilo ang kanang imuhang tam no. O kuan murag salot no. Uy, apo nang Ginoo no. Dili ka maibog sa imong isig kataw. Okay ba nang mahinduman no nga. Pag salot nimo, ga saludaw day ka no. Nga wala kay kaibugan bisking kinsa bising unsa no. Dili ka maibog sa balay sa imong isig kataw. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig kataw. Ni sayang sulugoon nga lalaki, ni sayang sulugoon nga babae, ni sayang baka, ni sayang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig kataw. O dili ka maibog no sa asawa kung kuan na lagi na magod kon man siya kanang sa adultery man ni no kay kunik-kunik man no. Di ka maibog sa balay sa imong isig kataw o sa balay no. Sa asawa sa balay nya sa asawa pag yun na kunik-kunik pag dayon no. So kana nga kaibog nga maibog ka nga makadala ka og kanang sala no ay lungkabo nimo panghaon nimo no. So mao na ang kanang ikanapulo na to siya no, nabukad na no sa dili ka maibog. Katuli ay itong dili ka mangawat no. Kay ang ika-5 man ang ato ang tahuron mo ang imuhang amahan inahan. Ika-6 ang dili ka manapaw no. Dili ka magpatay ang ika-6 no, dili ka magpatay. Og ang ika-7 ang dili ka manapaw. Ang ika-8 ang dili ka mangawat. Og ang ika-9 ang dili ka magsaksig bakak no. Katiki ba ng ika-9 ang dili ka magsaksig bakak no nga naay pagsalot. Og ang ika napulo no nga bukad na pud ang imuhang kamot no, open na pud siya. Dili ka maibog no sa balay sa imong isig kataw. Kay kung mapataka kag ibog-ibog malaparuhan man ka walo nakabukad pa na siya no, bukad ay laparo dahil na siya no. Katupong ika-5 bukad gihapon tong 5 no, malaparuhan gihapon kasi imong ginikanan kung imuha siyang kanang di nimo siya tahuron di ba no. Ini ulo lay laparo sa ika-5
nailaparo pod sa ika anapulo, no? Kung magpataka kag ibog-ibog, no? Nga nanay imo. Detailed instruction about our attitude towards other can be found and on attitude to sa Leviticus, Ezekiel, of Proverbs 1. Justice in an act of faith revealed in our daily life. O ang justice, no? Act of faith. Nga ba revealed ko na sa atong daily life. The first resurrection is named after the just. O dito sa Ayok 14, no? Bible character called just. So na yung mga Bible character nga gitawag og just. Si Noah, di ba, no? Sa Genesis 6:9 babasa si Job, no, atong matarong, no. Si John babasa pod sa Mark 6:20, Joseph sa diok na malagi na kan Joseph 23:40 basig Joseph nga anak ni Jesus Christ, amahan. Kay Simeon sa Yok 2:25. Sunod nga punto to love mercy kay katong justly sa Ten Commandments man to, no. Kining to love mercy, the word mercy signifies pity for the undeserving and guilty. Mercy as the handmaiden to justice of mercy, no? Sa atong natun-an sa ato ang inverse nga na ay city of refuge, no? Or place of refuge, no? Kay mercy gihapon bisan pag nakapatay siya pero kanang accidentally napa siya mercy, no, napa siya kanang place of refuge. By mercy and truth and equity as word sa Proverbs 16:6, the merciful will receive mercy. Ang merciful makareceive pod og mercy, no? Kay nagahimo og video ana nga kanang maluluyon ka ang imong kaluoy, no? Imo po dihatag nga kaluoy sa uban, no? Nakahatag po kag ang bayad kibali, no? Nga kumiyong kag mercy, pwede ra ang imong bayad dili magbalik di atong tao nga naghatag og mercy kanimo. Muhatag na po kag mercy dito sa lain nga imuhang makaluyan, no? Mo ginang kibali ang mercy, no? Nga dili lang siya nag isa lang ka kuan, isa lang ka tawo nga, di ba? Ang mercy, no? Kundi mapasa ang kaluoy, no? Mabiyan ang Ginoo gyud merciful siya kay sa tanan man niya kaluy-an, no? By mercy and truth and equity as poured, mating ibasa, no? Sa Proverbs 16:6. The merciful will receive mercy sa Matthew 18:25-35. God is our mercy above sacrifice. This illustrated in the parable of the Good Samaritan. O balik-balik ta ng Good Samaritan, no? Nga maluluyon siya, no? Samaritan siya versus praise and Levites, no? Pero siya gid ang nihatag sa kaluoy, no? Ato ang nahulog sa tulisan ng tao. Iyang gitabangan, iyapag yung gamot, no? Iyang gitambalan, giatiman, no? Sa Yok 10:33-40.
Mercy and truth are inseparable. O ang mercy ug kamatuoran no dili siya inseparable. Na mga teksto sa Psalms 85:10, Luke 15:11-32. To walk humbly with God. O, kanina ang panglaso nga punto, to walk humbly with God. A walking with God implies a personal relationship with God. O dirita sa punto sa last, no? Na personal relationship with God. Katong 10 commandments nga justly, relationship na magyapon to, no? With God. Una pa'y punto diri nga relationship with God, no? Sa to walk humbly. Example, si Noah, no? Sa Genesis 6:9, Hebreo. Sa Enoch, no? Katong naglakaw uban sa Diyos, no? Mabayan ang kasagaran, mga team song nato, no? Kanang kauban gyud ang Diyos, di ba? Panaw kauban ang Diyos, no? Uban ang Diyos. Paingon sa Diyos, di ba? Kato ato ang kuan, may journey with God. Kay dito man nato gibasihan kang Noah ug ang Enoch, no? Nga naglakaw sila kauban sa Diyos. Humility is a very essence of a spiritual relationship with God. O, humility, no? Itong miyagi humility itong topic. Lucifer failed this. O, napagsako na si Lucifer sa humility, no? Kung mabasa ito sa Isaiah, kay na hampugi Roman siya, no? The Pharisees were marked by a spiritual pride. O, sa Pharisees po. Sa so, nga punto, the life of God's children is a walk with God. Uy, ang kinabuhi gyud kuno sa mga kaanakan sa Dios, no? Walk with God is a walk with God, no? Manang makanta-kanta lagi nga mag-uban sa Ginoo, no? Mag-uban sa Dios. They are honest. O, honest sila sa Romans 13:13. They are children of light. Ephesians 5:2. They walk in the Spirit. Sa Galatians 6:10. They walk and love. Sa Ephesians 5:2. They walk even as He walked. Sa verse 6, when we walk with God, it means that we are in harmony with His holy will. Mabasa ito sa Amos 3 o Romans 2:17-19. Abot sa Hebreo 10:15-16. Walking with God's will influence the course of our life. O, influence the course of life, no? We will become spiritually minded. Mahimo kuno ta nga spiritually minded. Mabasa din 2 Corinthians 3:18. Akit ang tanan oban sa naw nga dili trap-trapan sa magasumbalik kita kasanag sa Ginoo. Ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagbuhay. Gikan sa kasanag ngadto sa kasanag paingon kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Kasanag, no? It will be about our Father's business. O, Father's business. Ito po sa Peter 2:9-11. We will be strive for what we is most God-like. Basa sa Philippians 4 verse 8 o verse 9. Nagkanayon sa katapusan mga igsuon. Bisan unsang butang tinuod. Bisan unsang butang dungganan.
Besan unsang butang matarong. Besan unsang butang ulay. Besan unsang butang hiligkugmaon. Besan say butang maayong pamation. Kada na may pagkahalangdon. Kada daw na may pagkadalaygon. Palando ninyo kining mabutanga. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan. Nga nadawat og nadonggan. Nakita kanako ug ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. So mao to ang palandungon ug pagabuhaton, no? Kanang wala pa kibali na himo, imo pa siyang pagabuhaton. Dili kay mingon ka sa pagpasantop nga bisang unsang butang murag kon ba nga bisang unsang butang tinuod, no? Murag wala pa siya para sa man na iyang bisang unsang butang, no? Pero ang kapasabot day sa Ginoo nga bisan unsang butang nga imuhang palandungon og ang imuhag yung pagabuhaton, no? Nga tinuod, di ba? Kauban lagi hapon nga dili ka makasaksi og bakak, no? Dungganan, matarong, ulay, no? Hiligugmaon, kanang maayong pamation, ngunya naay diri na pod sa reaction, di ba? Mura po rin sa itong mga content creator, no? Nga kana imong pagabuhaton, no? Nga nindot yun nga pagabuhaton, no? Unya na reaksyon nga pagkahalang doon. Ano na reaksyon nga pagkadalaygon, no? O kana ang imong himuon nga content. Palando nga ninyo kining mabutanga. Buhatan inyo ang inyong nakatunan og nadawat og nadunggan og nakita kanako ug ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Di ba katong na topic nga behold, no? Nindot kani atong gamiton jud ang katong behold, no? Nga aplikar nimo ato ang mga nangatunan. We love righteousness and hate iniquity. Oh my God, matarong pero hate din nato ang kasalanan, no? Kadautan. Our walk will lead us into the Father's house. Mabasa din sa Psalms 23, 1-6. Ato ang favorite, no? Mana siya, the Lord is my shepherd. This is siya. Si Jehovah mawang akong magbalantay. Walay makulang kanako ni magapahigda siya, magapahigda kanako. Sa masimsimanan nga malunhaw. Siya magatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Uy, katong miyagi na tulad batas tubig nga malinaw, no? Sa swimming pool. Siya ito, malinaw, lo. Gipalig-on niya ang akong kalag. Ginamanduan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. Unara ang ngalan, oh. Di ba na ikuan nga, di pasipalahan ang iyang ngalan, naging siya pagmando sa pagkamataro, no? Pero kung naglakaw na kas pagkadautan na pasipalahan na nimo ang iyang ngalan, no? Kay ang ngalan sa Ginoo momando, no? Sa dalan sa pagkamatarong tungod sa iyang ngalan. O bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon. Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan kay ikaw mag-uban kanako. Ay mong baras og ang imong sungkod kini nakapalig-on kanako. Ikaw nagaandam og pagkaon sa tubangan og tinampungan sa akong makaway. Ginihog mo ang akong ulos lana. Ang akong kopa nag-awas sa pagkatinood. Ang kaayo o ang mahigugmaong kalulot magasunod kanako.
sa adlaw nga tanan sa akong kinabuhi. Og sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan. O mao ng Psalms 23 no nga atong gibasa sa Bisaya nga edition. Walking with God means that we commune with Him. O ang we can walking with God no mag-commune ka niya with Him. That means a life of prayer or life of prayer. Pag yun, sa 2 Corinthians 13:14, ang grasya sa Ginoong Hesukristo o ang gogma sa Diyos o ang pakig-ambet sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan, mga taga Galacia o sa mga naglista halaga take note no or nagapamati no magauban ang grasya sa Ginoo sa Kristo. What a life to be walking with God. Thus we say that the three requirements of man are. So man ang conclusion ng mga sa atong teksto no. To do justly, no? Katong justly sa iyahang 10 commandments, no? Nga ato ang gisaysay gaina. So natimaan ba ito ninyo, no? Kay naa siya description, nga dili ka magpaton og lain nga Diyos. Niya katong ikaduha na adito ang abughuan ang Ginoo no nga dili ka magyukbo og lain nga Diyos no bisig unsa nga anyo. Tapos ang ikatulo nga dili gamiton ang iyang ngalan sa pasipala. Ikalima ikaupat ang hinumduman ang adlaw nga ipapahulay no kay iyang gipahulayan gipalanginan o gibalaan. Ato ang ikalima ang tahuron ang imong amahan og inahan para mataas ang imong kinabuhi. Ikaw no katong dili ka magpatay no. Ay kapito ang dili ka mangawat, dili ka manapaw no sa kapito. Og ikawalo dili ka mangawat og ang ikasiyam salud no. Ikasiyam salud nga dili ka maibog no sa imong isigkataw. Di ka magsaksi og pakak no sa imong isigkataw og ang ikanapulo nakabukad no para dili ka maibog sa imong silingan palay no sa imong isigkataw. So man ang justly, just ang imong pagabuhaton no. Ang to love mercy. So kadto po ng merciful no nga sama sa ato ang katong Good Samaritan. To walk humbly, walk with God. Klaro naman na humbly o walk with God no o katong humbly nga walk with God na example sila Noah no si Enoch. Ug ang walk with God gipakuan ato sa communion with God no or sa prayer with God or sa prayer pag-uban sa Ginoo no. So kana na ang ato ang napamalandungan nga mensahe karon nga God's three requirements of man sa ato ang naklaro no nga justly, mercy, walk humbly with thy God. So to God be the glory na sa ato ang na pamalandungan o makatapos na kita makahampo kita no
sa ato ang pagtapos. Nagadaig og nagapasalamat kami kanimo Diyos nga labing gamhanan din ikaw nagahatag og mga pagtudlo kanamo niining Micah 6:8 ug 9 nga magalakaw kami nga magasunod kanimo justly, mercy, and walk humbly nga ikaw kayod amo kaupan amahan sa amoang mga lifestyle sa kinabuhi. Gihan mo kami, tuduan mo kami kanunay amahan di anang 3 nga God's 3 requirements of man sa kanunay pinaagi sa walang espiritu nga maoy magapuyo sa among mga kasing-kasing nga maoy mumando nga among mabuhat kana. Pasaylo kami sa sala na himo sa pulong sabtok sa una o ikaw among gipasalamatan sa makaayuhan nga imong gihatag kanamo. Ikaw among gipasalamatan diin makatubag sa makampo sa pangalan sa personal luwas. Amen. Boy na atong benediction, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ, Jehovah, the God of gods, and the Lords of lords, and the Kings of kings. To God all be the glory and God bless us all, and that's as the Sermon 2025 episodes 18. So, amping kamong tanan no kay naay tropical depression nga Wilma. So hantod na usab sunod gayon ang Diyos ng kayo medas nandalagon ang Diyos.